At every Friday naman po, God's Word from you, God works from you. Ayun po, yung God's Word from you po, nagagaling po to sa mga pastor na alam ko po yung mga tinuturo nila ay kailangan po natin. Amen? Yung mga Word of God na tinuturo nila ay nagpapalakas po sa bawat isa sa atin. Tas next Friday po, God's works in you. Amen? Surprise na lang po kung kaninong buhay po. Yung nakaraan po kay Ate Oyi, talagang marami pong na-bless. At alam ko sa mga susunod pa po na buhay ay mas marami pang mapabless. Kasi po si Satan, yun lang po yung hindi niya kayang baguhin, yung magbago ng buhay. Si Lord lang po talaga yung nagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Every Saturday po, prayer for the nation. Ayun po, kailangan din po talaga natin ng mga panalangin sa ating bansa, hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. At nakikita po natin, mas nahihigatan pa po natin yung pinakamatinding pandemic noong last year. Ngayon po, every day, tumataas po yung case ng COVID. Buti na lang po talaga, meron tayong divine protection na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya po paglalabas tayo, talagang magpabralot po tayo ng blood ni Christ. Amen? So every Saturday, kids na Saturday school. Every Sunday na po yata yun, no? Every Sunday na po yun, 1 o'clock. 1 o'clock p.m. Para po doon sa ating mga anak, kailangan din po nila kasi hindi na po talaga sila nakakalabas ng mga bahay para maglaro sa labas. Yun lang po ay talagang magaganda po yung mga nagtuturo doon, yung mga lovers, yung mga Sunday school teacher natin. Magaganda at pogi po. Amen? Ready na po ba? Ready na po ba tayong kumain? Kumain po ng salita ng Diyos? Kung paano po natin, ayun, mamaya po ay live class. Mamaya po nga pala ng hapon ay mayroon pong live class. Amen? Sa pangunguna po ng Group 2. Sino po may Group 2? Yay! Mamaya po ay magkita-kita po tayo. Mag-enroll po tayo sa live class. Dahil po marami po tayong matututunan doon. Amen? Ayun. Sa JPEG po, yung mga professional youth natin, meron po kayong meeting mamayang 8 p.m. via Zoom. Kung alam nyo po na nagtatrabaho kayo, naalanganin na kayong maging youth, young professional na kayo, welcome po kayo mamaya sa JFEG. 8 o'clock p.m. po via Zoom. Huwag po natin pawawalayin yung mga opportunity na to kasi every hour is counted, every minute is counted. Kaya pag meron pong opportunity, grab na po natin lahat ng yon. Kasi hindi lang naman po yung mga pastor yung maano natin, kundi yung sarili po natin yung mapapalakas natin. Okay? Ready na po ba tayo? Handa po natin yung puso natin, yung tenga natin para makinig ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin sa ating Panginoon, ang ating mahal na pastor, Pastor June Nuke. Available po siya. Pinagbili. Ayun. Good morning. Good morning po. Ayun, maganda po kayo sa umaga na to. Yan, kailan may di magbabago ang kabutihan ng Diyos. Yan po, nakalagay din sa harapan po natin. Kasi po, life in the Spirit. Hingin po natin yung panguna po ng Spirit sa oras po na to. Thank you, Father. Amang Diyos, muli po, hinihingi po namin ng blessing sa umaga na to. Pangunahan mo po kami sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu at lalo po Diyos na spiritual mind, heart, ikaw po ang magbukas sa amin nang sa gayon lalo po namin makuha ang mga binigay mo sa umaga na to, God. Kaya salamat po, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Life in the Spirit. Yan po yung pinaka-topic po natin ngayon. Makibukas nga po tayo sa Galatia 5:16, pinaka-key verse po natin. Galatia 5:16.
Yan, ano po. Basahin ko po sa Tagalog. 5:16 ng Galacia. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. At hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman. Yun, ang Diyos po ang magpala sa kanya mga salita. At ang pinaka-title po natin, about navigation. Ayan po. Paul describes the spirit-filled life. Ayan po. Paul describes the spirit-filled life. Paano nga po ba naroon talaga na spirit-filled ang bawat mananampalataya? Dito po pinakita ni Pablo kung paano po na isang spirit-filled ay sinasabi ro na yung navigation na tinatawag. The law of navigation. Ang navigation po, nung tinignan ko po ito dun sa Webster, sabi ron, navigation, the science of getting ship, aircraft, o spacecraft. Ano po? Na naroon po na siya po yung nagde-determine kung paano yung distansya, kung saan pupunta, saan liliko, o yung gaano kalayo yung kanilang mga pupuntahan. Lalo na po sa panahon natin ngayon, masyado po tayong computerized na po ang lahat. Kung makakakita po tayo ng aeroplano na alam nila yung ruta nila, gumagamit po sila ng navigation na tinatawag, compass o anumang bagay na system sa paglalayag o sa paglipad. At kahit po sa barko, wala ka naman nakikita sign. Ano po, sa mga dadaanan. Pero natutuntun po nila yung kanilang mga pupuntahan. Ano po, system of navigation po. Na kung makita nga po natin ngayon, di ko lang po sure kung totoo na nga nangyayari yon kasi sa Facebook may mga nakikita tayo na isang sasakyan, wala namang driver. Ano po? Pero tumatakbo siya, hindi siya nababangga. At kahit sa aeroplano po, meron po tayong mga tinatawag na autopilot. Yun, ano po? At yun po, kung paano po sa buhay po natin, paano ba nag-ooperate ang Holy Spirit sa buhay po natin? How to navigate the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa sa atin? Yes po. How to operate. Dito po sa buhay po natin ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon, merong isang bagay na nag-ooperate sa buhay po natin. Ano po? Sabi nga, yung Holy Spirit ang gawin nating GPS. O yung Biblia, ang pinakagamitin natin na pinakamapa ng buhay po natin. Na sigurado mapapanuto o yung guide natin, yung compass po natin, sigurado 100% hindi po tayo mababangga o hindi po tayo maliliko. Minsan nga po yung GPS, minsan nga mapalpakot pa, hindi po ba? Kung saan ka nito dadalin, nagkakaliko-liko, lalo ka na-late. Kung saan yung mga makikita na daan, doon tayo dadalhin. No po. Pero 100% pagka po ang Holy Spirit ang kumikilo sa buhay po natin, no po, hindi po tayo maliligaw. Yes po. Sige po, pakal nga po muna natin si God. Yan. Amen. Sabi po rito, si Pablo po, pagkatapos po niya magdeklara na siya po ay makalaya sa law of sin and death, na po, naroon po na yung Holy Spirit na po yung nag-operate sa buhay po niya. He is under navigator, directing the Holy Spirit. Ano po, the ultimate navigator, yung Holy Spirit po. At sa buhay nga po natin na to, may mga pagkakataon tayo na ang kinukuha po natin yung kung paano po na ano ba yung
mag-ooperate? Ano ba yung magdideklara sa buhay po natin? Dito po sa nangyayari po sa ano natin ngayon, sa buhay po natin na to, na po, sabi ron, the life of Paul navigate is life. Na po, sa tatlong bagay po nag-operate yung buhay po niya. Sa nangyayari po sa buhay po natin na to, merong isang bagay na nag-ooperate sa buhay po natin. Ano po? Ano po yon? Na nag-ooperate sa buhay po natin. Masyado pong palasak po yung nangyayari ngayon sa buhay po natin. Ano po? Na kung paano po ay masyado tayong nahahawakan ngayon ng mga nangyayari sa buhay po natin. Marami nang ipinagbabawal. Ano po? Na kung paano po, sabi nga ron, sa navigation, nakukuha nito yung distansya natin. Ano po, yung distance ng pupuntahan na nakukuha niya. At tayo po ngayon, meron tayong tinatawag na distance. No po, may mga tawag dito yung ipinagbabawal po sa panahon po natin na ito ngayon. Makita po natin diyan, bawal walang mask, ano po. Bawal walang face shield, kaya marami pong kahapon, maraming tawag dito na hold. Medyo nagkaroon na naman ng takot para gumala-gala. Ano po, marami na po talaga na pinagbabawal sa panahon po natin ngayon. Ano po, na para po ba na yung navigator natin ngayon, yung COVID na. Yes, di po ba? Yung COVID mismo yung nag-ooperate ngayon sa buhay po natin. Di ka pwede magtrabaho nang di ka magpapabaksin. Di ka pwedeng pumunta ng palengke nang wala kang shield. Ano po? Sa bus, limitado. Kaya yan po ang nag-ooperate sa buhay po ng tao ngayon sa buong mundo po, sa buong mundo na po. Hindi lang po sa Pilipinas o hindi lamang po sa kalumpit. Ano po? Nakatulad din po ng Holy Spirit, no po, na binigay sa atin ng Diyos nung iniwanan nito ni Jesus, ito yung nag-ooperate po sa mga mananampalataya. Hello? Nag-enjoy po ba tayo dun sa mga bawal ngayon, na kung paano po yung COVID po yung nag-navigate sa atin? Nag-enjoy po ba tayo? Okay lang kung bawal kumain ng mga bawal na kinakain natin. Pero hindi po lahat na nalilimitahan na po talaga tayo. Na po, bawal yung bata. Bawal ang 65, pataas. 15 pababa, bawal. Bawal mag-asawa. Ay, yun naman hindi papayag. Ano po? Lalo na yung mga youth natin dyan, ano po? Hindi papayag yung mga yan. Bawal mag-jowa. Oh, bawal naman talaga, di ba? Mag-asawa na nga yung magkasama sa motor, bawal pa rin. Ano po? Masyado po tayong mga nililimitahan ng mga bagay po na to. Tatlong bagay po kung paano po nag-navigate yung Holy Spirit sa buhay ni Paul. Una po, yung tungkol po sa Roma 1-3 po, makita natin dito, yung liberty. No po, na naroon po na sabi ro na sa 1-3 na hindi nahatulan. Na po, na si Pablo po hindi na hinatulan dahil siya po ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Hesus. Yun, yung kalayaan po ni Pablo, nakuha po niya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ano po, kaya doon siya nabubuhay ngayon sa pagiging malaya. Tayo, wala tayong kalayaan. No, ganyan-ganyan lang, pero darating pa. Sabi nga, masigit pa raw dito yung mga mararanasan po natin. Isa pa kung paano po nag-operate ang Holy Spirit kay Pablo, makita po natin to sa Roma 8:9-15. Mahaba po sinosiorkat ko na lang po. Yung kanyang pag-asa, yung hope. Ano po? Yung dakilang pag-asa po ni Pablo. At yung isa po, nag-operate sa buhay ni Pablo, nung siya po ay nagmiministeryo sa Diyos, yung power. Ano po? Yung kapangyarihan ng Holy Spirit.
na lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ni Pablo, makita po natin dito yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaya sa buhay po natin, may kapangyarihan po mula sa Holy Spirit. Mag-amen nga po yung mga may kapangyarihan. Ayan, yung pagpunta lamang po ninyo rito, kapangyarihan na po yun. Power. Na naroon po na hindi tayo napapigil sa anumang banta ng kaaway. Okay, number 1 tayo. 1, hindi pala kita dito. No? The intercede. To intercede and grow once for us. No, He intercede and grow once for us. Yan. Tingnan po natin kung paano po na yung Holy Spirit ay mag-ooperate sa buhay natin. Sabi rin, observe how the Holy Spirit navigates life for us. Una nga po, He intercede and grow once for us. Yun. Sabi po sa Roma 8:22, basahin ko po. Roma 8:22. Sabi po dito, alam nating hanggang ngayon dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang manganganak. Yun, po. Dumaraing daw po ang sangnilikha o ang mundo po natin na katulad po ng isang babae na manganganak. Inhalin tulad po ang mundo sa pagdaing sa pamagitan po ng isang babaeng nanganganak. Ibig po kasi sabihin, kapag po ang isang babaeng manganganak, bagamat din natin nararamdaman yung hirap, pero yun po talaga yung sobrang hirap o yung pagdaing ng isang nanganganak, na naroon talaga na kung paano ito dumaraing sa tindi ng sakit na nararanasan po niya. Doon po inalintulad yung kung paano po ang Holy Spirit nag-i-intercede po sa atin, dumaraing po siya sa atin para ilapit po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Naroon po pala na ang Holy Spirit mismo, tinutulungan tayo para makalapit po tayo sa ating pong Panginoon Diyos. A Christian see the world that is physically decaying and spiritually infected with us. Nasa mundo po natin na to talaga ay naroon na yun na nagkakaroon na talaga ng kabulukan. Spiritually, physically. Physically, makita po natin ngayon, bakit nangyari yan? Bakit nangyari na sobrang impact ang nangyari sa buhay po ng tao? Masyado na infected, sa isang sakit lamang, nadali po ang buong mundo. Nagkakaroon na talaga ng kabulukan ang physical na katawan ng mga tao. At nadamay na rin doon ang spiritual na pagkabulok ng mga tao o tinatawag na spiritually infected with sin. Na naroon talaga ang mga tao ay masyado na nalululong sa kasalanan. Kung titingnan po natin, ang Holy Spirit po, siya po yung nag-cheer sa atin. Sabi nga ni Pastor John noong nakaraan, siya yung yung konsensya, nangungonsensya sa atin. Kapag po ang tao nagkakaroon po ng pagkakasala, nagugumon sa kasalanan, hindi lamang po mga mananampalataya o kapatid ang mga nananalangin sa kanya, nag-i-intercede, pati na rin po ang Holy Spirit. Naroon na lumulug siya para ilapit tayo sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya sabi ron, dumaraing ang Holy Spirit para po sa bawat isa sa atin. Sa yung lumuluhog. At bilang mga Kristiyano po na hindi dapat po tayo mangamba. Bagamat nangyayari po ito sa mundo po natin, sabi ron, huwag po tayo mangamba dahil meron po tayong dakilang pag-asa sa ating pong Panginoon Diyos. Dahil meron tayong tinatawag na future glory. Hello? Yung dakilang pag-asa. Yung dakilang pag-asa po na kung paano po, they look forward to the new heaven and the new earth.
Yun po talaga yung inihintay po natin, yung dakilang pag-asa natin na yon. Kapag dating nung panahon na yon, tinitingnan natin yung bagong langit at ang bagong lupa. Kasi po, kahit ano po talaga ang gawin natin, ang mundo po na to talaga, sabi ron, pabulok na ng pabulok. Yes po. Gusto pa ba nyo manatili sa mundo na to? Kaya nga kung meron nga po mga mapapalad na tao, yung mga nauna na. Hello? Halimbawa po, may mga nauna na, kailan lang, sinasabi pa nga po natin, pag nangangaral tayo sa patay, mapalad pa siya. Tapos na yung kanyang takbuhin. Opo, na makikita na niya ang bagong lupa at ang bagong langit. Makakasama na niya ating pong Panginoon. Hindi katulad natin ngayon, nakikipagbaka pa rin po tayo sa buhay po natin. Sa pa, sabi ron, they want for God's new order. Yun. Hinihintay natin yung new order ni God. Ano ba yung new order ni God? Kung titingnan po natin, ano yung order ng Diyos na hinahantay po natin? Ang tao po, ang hinihintay hindi new God's order kundi new world order. Yan, madalas po natin narinig yan. 80s or 90s, narinig ko na po yan doon sa mga seminar na nagpupunta rito. Merong mangyayari na new world order. Pero ang dapat pong hintayin po natin, yung new God's order. Amen. Ano po ba yung mga new world's order? Yan. Dinig na po natin, hindi po maikakaila sa Facebook. Ano po? One world government. Yes po, di ba? Yan yung mga new world order. One world government, one leader, one currency. Yan, yung mga ng mundo po natin ngayon Pero, sabi nga po, huwag po tayo maging pessimistic dyan. Huwag po tayo masyadong mag-alala dyan. Ang pinakatingnan po natin, ang pinakapananaw po natin sa new God's order. Ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay po natin? Ano po, na yun po mismo yung tatahakin natin papunta po sa ating pong Panginoon Diyos. At naroon po, sabi nga po, sa lahat po ng tumanggap sa Diyos, God's new order ay nandun lamang at nakalaan po sa atin. Ano po? Yung new world order, ano po yan? Para po yan doon sa mga makasanlibutan. Ano po? Pero pagka ang pananaw po natin makalangit, ang titingnan po natin dito, God's word order po tayo. Ano po? New God, tawag dito, God's new order. Na po, yung order po ng Diyos ang pinakahihintayin po natin ito. Sabi po sa Roma 8:26b, but the Holy Spirit prays for us with groanings that cannot be expressed in words. Yan. Na po, na ang Holy Spirit po ang isang mananalangin sa atin, ang Holy Spirit po ang isang mag-intercede sa atin, na sinasabi ro na hindi raw po kayang ipaliwanag ng salita. Na po, nakikipagbaka rin po ang Holy Spirit para sa atin. Na kung titingnan po natin, parang walang ginagawa ang Holy Spirit, pero meron po. Hello, nakabantay po lagi sa atin ang Santong Espiritu. Na kapag po nagkakaroon tayo ng hindi magandang ginagawa, nagigilip po yung Holy Spirit. Na po, kung makita nga po natin siguro, baka umiiyak. Sabi po roon, we cannot be expressed in words. Hindi po natin kaya ipaliwanag kung paano po, ano ba yung ginagawa ng Holy Spirit, ano ba yung reaksyon niya, ano ba yung feelings niya kapag tayo po ay nagkakasala. No, siya yung nag-i-intercede, siya yung intercessor natin. Bagamat meron po tayo ng mga intercessor, na mga nananalangin para sa atin, lalo na Sabado ng umaga, may mga intercessor po tayo dito. No, sila po yung nananalangin, pray for the nation, ipinapanalangin ng kongregasyon, pinapanalangin ng bawat isa, ipinapanalangin po yung mga prayer requests. No, po, may mga nag-intercede sa atin. At iba pa, ang Holy Spirit mismo nag-intercede po sa atin. Siya yung nag-cheer sa atin. No, po, at cheering squad, na kung paano po na kinokontrol po niya yung mga kilos at gawa po natin. Siya yung nangungonsensya sa atin kapag nalilis po tayo ng landas. And then, as the Holy Spirit, ano po, pwede naman natin talagang kausapin ng Holy Spirit kasi siya yung nandirito.
na iniwanan, ipinagkatiwala tayo ng Diyos Ama sa Santong Espiritu. Yun na po. Kaya sabi nga doon sa Roma 8:26, na po, but the Holy Spirit prays for us. No, siya yung lumuluhog, siya yung nananalangin para sa atin. At bilang mga Kristiyano, na po, alam natin kung saan tayo lalapit. Na po, sa Santong Espiritu, sa Holy Spirit. Kaya sabi rin, the Holy Spirit prays with and for you and God's answer. Kapag nananalangin na tayo, andyan yung Holy Spirit, inilalapit niya yung panalangin natin, pwede pong kumilos ang Diyos at pwede siyang tumugon sa ating mga panalangin. Kaya naman po na kapag nananalangin tayo, huwag tayong matakot. Di man natin nakita ang Holy Spirit, ay nararamdaman po natin kasama natin siya. Na po, pwede tayong manalangin sa mga may sakit, manalangin sa mga inaalihan. Holy Spirit po ang kikilos. Ano po? Ito pa. Sa number 2, He empowers and anoints for the service. He empower and anoint for service. Roma 8:28. Kayo ba dyan? Ayun. Sa Tagalog po, basahin ko, Roma 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Yan. He empowers and anoints for the service. Na siya po ang nagbibigay po sa atin ng authority, power, na kung paano po ay makagawa po tayo ng mga bagay-bagay dito. God works in everything. Totoo po ba? God works in everything. Kumikilos po ba ang Diyos sa lahat ng bagay? Yes, totoo po. Sa mabuti at masama po ba kumikilos ang Diyos? Andun po ba ang Diyos? Sa mabuti at masama. Yes, ano po, nakikita po natin ito ng Diyos. Sa mabuti at masama, kumikilos po ang Diyos. Nandun po na ang Holy Spirit ay nagkakaroon po siya ng conviction sa bawat isa sa atin. No. Kapag may mabuting ginagawa po ang isang mananampalataya, isang tao, sabi ro, masaya naman ang Holy Spirit, masaya ang Diyos, nag-enjoy po ang Diyos. Pero kapag masama ang ginagawa ng isang Kristiyano o ng isang tao, nandun po na nagigrieve ang Holy Spirit. Ano po? Nalulungkot po ang Santong Espiritu. At sabi nga po, this does not mean that all that happened to us is good. Di naman daw po nangangahulugan na sinasabi na all things work together for good, na God things, na ang Diyos po ay nasa lahat ng bagay, masasabi na po natin na ang Diyos po ay gumagawa sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay sa buhay po natin. Depende rin naman po kung ano man po yung pwede po nating gawin sa buhay po natin. Ano po? Hindi po ibig sabihin na lahat ng nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano ay sa ikabubuti po niya. Ibig po sabihin na kahit po ba ang isang Kristiyano po ay nahulog sa pagkakasala, ay sasabihin pa rin po ba natin na ang Diyos meron po mabuting plano sa kanya? Na ang isang tao po ba kapag po ba siya ay nahulog sa kasalanan, ang sasabi po ba natin na kalooban po ba ito ng Diyos? Sagot po, kalooban po ba ng Diyos na ang tao po ay nasa kasalanan? Bumababad po sa kasalanan. Hindi po malabo po 'yon. Kaya may mga pagkakataon po kasi na yung word na to hanggang doon lamang sa first sentence na sinasabi nila na sinasabi rin na sa ikabubuti, po, all things work together for good. Na pagkatapos makagawa ng isang kasalanan, nagkaroon ng mga problema, pagkatapos ang sasabihin ang Diyos ang bahala, kalooban ng Diyos yan, meron siyang mabuting gagawin. Hello? Nandun po ba ang Diyos sa kasalanan? Ang Diyos po ba nangungusinti? Itutulak po ba tayo ng Diyos sa kasalanan? Pagkatapos sasabihin ng isang Kristiyano, kalooban to ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na magkasala ang tao?
Hindi po ano. Kaya sabi nga po, nagkakaroon po ng justification kapag ka po nagkakaroon dito ng pagkakamali ang mga tao. Evil is prevalent. No, ibig sabihin yung evil po ay alerto siya. Powerful din po ang tag dito yung evil. Eh sabi nga ron para po siya isang leon na umuungal, mahanap po siya ng masisila. Ano po? At doon po makita po natin na masyado po siyang dominante. Na naroon na napakadali po niya na makakuha ng mga masasakmal. Na po, kahit na nga ba sabihin po natin mga mga mananampalataya na, mga Kristiyano na, mga tinawag na, naroon po talaga na ito po yung gustong-gustong sila ay ng demonyo, ng kaaway. Na po, kaya sabi ron, evil is prevalent. Masyado po siyang dominante sa bawat, lalo-lalo na po sa mga gusto po niyang kuhanin sa mga Kristiyano. Na po, na gustong-gusto po niyang silain. God's work in everything. Ang tao po ba na gumagawa ng sabihin na po natin yung mga evil things. No, makita po natin doon sa Galatia 5:19 ay mga gawa ng laman, mga sabi ron, kidnapper, holdupper, ano pa ba yung mga evil things. Basta po yung masasamang bagay. Na makikita po ba natin na nandoon ng Diyos? Na po, wala po tayong makita na ang isang tao po ang Diyos ay nandoon sa isang tao po na yon. Ang taong gumagawa po ng mga evil things ay malayo po, nakasama po niya ang Diyos sa buhay na yon. Ang Kristiyano po na-involve sa mga gawa po ng laman o gawa ng dyablo, hindi po niya kasama roon ng Diyos. Kaya hindi po niya pwedeng sabihin na ang Diyos ay luluhog sa mga bagay po na yun. Malabo po yun. Yung verse po na to, pwede po natin gamitin sa ibang pagkakataon. Pero sa gawa po ng laman, hindi po natin pwedeng gamitin ito. Katulad po nung nakaraang araw o nakaraang gabi, nung pong nagkaroon po tayo ng pangangaral sa patay, meron pong pagtuturo ang Holy Spirit. Napakahirap po kasi na ang pupuntahan mo na namatay ay hindi naman Kristiyano. Na ito po ay isang makasalanan. Di mo alam kung paano ka mangangaral doon. Na po. Pagkatapos nung nandoon po tayo, nagalit po, meron pong nagalit nung nangangaral po tayo, nag-react yung isang manginginom doon na sinasabi ko raw na makasalanan yung kaibigan niya, yung namatay. Nag-react po, medyo nagwawala roon kasi ini-interrupt po yung pangangaral po natin. Sabi niya roon, sinasabi ko raw, makasalanan yung kanyang kaibigan. Ano po? Ito totoo naman makasalanan. Kasi meron yung mga asawa eh. Ando doon yung mga anak, ando yung asawa. Kaya lang, di niya pinatapos yung word, yung pangangaral. Nag-react po kagad siya. Na sinasabi ko raw, makasalanan yung kanyang kaibigan. Na po. Kaya lang, ang sabi ko po, nung nandoon na po, nagbigay po ng word si God, na sabi ko, ang mga makasalanan po, sa langit natin makikita. Ang lahat po ng mga kasalanan, sa langit talaga pupunta. Yun ang sabi ko. Na po, meron pong pagtuturo ng Holy Spirit. Yun. Kaya medyo yung mga, andun yung mga anak, na siyempre pagka ganun po yung reaksyon, magdaramdam po yung mga yon. Kaya sabi ko, lahat naman talaga ng mga makasalanan sa pupunta sa langit. Naroon talaga na kung paano po yung namatay na yan, pwede po talaga sa langit siya pumunta. At magugulat pa nga siya, kapag ka nandoon na siya sa langit, makikita niya, bakit nandito yung mga makasalanan ng tao nasa langit? Bakit nandito yung kumpare niya na makasalanan na mas maraming ginawang kasalanan sa kanya, bakit nandito rin sa langit? Bakit nandoon yung presidente na makasalanan? Bakit nandoon yung gobernador na makasalanan? Bakit may mayor nandito sa langit na makasalanan? Konsehal na makasalanan? Hello? Kasi po, sabi ko, sila po yung mga tao na nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya po sila nasa langit. Nakatulad din po ako nung nasa krus na pagkatapos nilang magkasala,
mamamatay na lanin siya, nagsisi po siya ng kasalanan. Yung tao po na yun na namatay, sabi ko, dumanas po siya ng maraming araw sa kanyang paghirap, sa kanyang sakit karamdaman. Ang tao po ako na malapit ang mamatay, sigurado po ako, lumalapit na po ito sa Diyos. Kaya meron pong posibilidad na kahit po siya makasalanan, kung nakapagsisisi sa kanyang kasalanan, pwede po siya talagang maligtas. Kaya marami po ako ng mga makasalanan na napunta sa langit. Kung sila po ay magsisisi ng kanilang mga kasalanan. No. Tapos sabi po nung asawa nung nagte-testify, 5 araw sila. Ano po, nandoon sila lahat, nandoon yung mga anak. Kaya ang hirap po sa mga ganung pagkakataon kung paano po magbibigay ng mga words sa patay. Yung sabi nga po, He empowers anoint for the service. Yun, sabi nga, ano nga po ba ang mga evil things? God works in everything. All things work together for good to them that love God. Ano po, doon po sa mga nagmamahal lamang po sa ating pong Panginoon Diyos. Sabi nga po, marami pong Kristiyano na ginagamit po ito para i-justify yung kanilang mga maling ginagawa. At kapag po yung mga malilit na kasalanan, pagka po ito po ay lumakal na-expose na para nang di na kayang itago, tapos sasabihin po ng isang tao na, may gagawing mabuti ang Diyos dyan. Ano po? Nasasabihin niya, all things work together for good pa rin dahil alam nila yung mga verses po na to. Sabi nga po sa 8:26a, likewise the Spirit also help in our weaknesses. No, naroon po na ang Holy Spirit po ay tumutulong po sa atin kapag tayo po ay nalalapit na po sa pagkakasala. Na po. Binibigyan po niya tayo ng kapangyarihan para makaiwas sa mga pagkakataong ganito. Spirit may conviction. No, nagkukumbik po ang Santong Espiritu sa bawat mananampalataya. No, naroon po na kapag sinabi po ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan. At bago mangyari yon, sigurado po, hindi po mawawala yon. Na nandoon na makokonsensya ka na gawin yung mga bagay na yun. Ibig sabihin, yun ang conviction ng Santong Espiritu. Yes? Nakuha po natin. Kalooban po ba ng Diyos na ang mabuting tao ay mapahamak? Hello? Kung makita po natin na isang halimbawa po rito, si Joseph, na naroon po na-convict po si Joseph dito. Si Joseph po ay naakusahan ng isang pangalan nito, rape. Ano po? Nung si Joseph po ay naakusahan na bilang rapist, doon po pwede po natin sabihin na all things work together for good. No, hindi naman siya talaga natukso. Tumakas pa nga po siya rito. Pero nagdusa siya, nakulong po siya. Doon, pwede po natin sabihin na sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya na nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng kaso, pero wala naman talagang ginagawa. Doon, meron po talagang mabuting gagawin ng Diyos. Meron po siyang purpose sa bagay po ni katulad ni Joseph. Pinabayaan siya ng mga kulong, pinabayaan siya ng mga hatulan. At pagkatapos ay doon nabuo po yung plano ng Diyos. Pero doon po sa isang tao na halimbawa po ay naakusahan, totoo naman. Pagkatapos sasabihin natin, all things work together for good. May plano pa rin ng Diyos diyan. Hello, napakahirap po yata na nasabihin yung mga bagay na yon. Na parang kalooban ng Diyos na magkasala ang tao. Na para po ba na itunulak pa ng Diyos ang tao para matukso. No, nanunukso po ba ang Diyos? Sagot po, nanunukso po ba ang Diyos? Nagbibigay po ba siya ng tukso? Basahin nga po natin James 1:13. James 1:13. James.
Sabi ron, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, not thus be tempt anyone. Yun. Ang na-Diyos daw po ba ay siya pa yung magtutulak sa atin para matukso tayo, para magkasala tayo? Hindi po, malabo po na ang Diyos po ay manukso po sa atin. Hindi po niya tayo tutuksuhin para mahulog sa pagkakasala. Ano po? Pag may tao pong natutukso, nandun ang Holy Spirit para lumuhog, para makaiwas po tayo. Siya po yung nag-i-intercede sa atin. Kaya huwag pong sasabihin ng isang tao na kapag po siya ay natutukso, kalooban ito ng Diyos at meron pa rin mabuting plano ang Diyos sa buhay po niya. Ano po? Kaya malabo po yon. Na kung titingnan po natin, sasabihin na naroon na nag-justify siya para sa kanyang mga kasalanan. Isang bagay po na lumang patotoo na pero totoo nangyari. Na dito all things work together for good. Isang tao po na nabaril. Yan, wala naman siyang kasalanan, nabaril siya. Pero kung may kasalanan siya, nabaril siya, okay lang. Nabaril siya, kung may kasalanan, nabaril. Pagkatapos, sasabihin pa ba natin, all things work together for good yun? May kasalanan nga Kaya binaril. Baka hold-upper, baka masamang tao. Ano po? Ngayon po, all things work together for good dun sa nabaril. Sabi ron, nung nabaril po siya, inopera na. Inopera po siya nung nabaril siya. Nung binuksan po yung likod niya na nabaril, tinanggal yung bala, doon po sa likuran niya, doon sa baga niya, nakita meron tinik. Isang malaking tinik na tinanggal ng doktor. Ano po? Tapos, nung magaling na po siya, sinabi ng doktor na tinanggal niya yung bala, pati meron pa siya nakuha tinik doon. Ang sabi nung labarel, kaya pala siya parang lagi may hika. Lagi nahihirapang huminga. Kasi nga, meron nakabaon sa kanyang baga. Ano po? Nabaril po siya. Ayun, sa pamamagitan po, nakuha tuloy yung tinik doon po sa kanyang baga. Kaya doon po natin makita sa mga ganong pagkakataon na kumikilos talaga, lumuluhog ang Holy Spirit sa mga tao. Pero at once po, na ang nabaril, makasalanan, wag po niya sabihin na meron pong mabuting plano ang Diyos sa kanya. Siguro po, mabuting plano sa kanya, bago siya mamatay, makapagsisi siya, lumabaril po siya. Yes po, nakuha po natin. Sige, palakpakan nga natin muna si God. Okay. Ito, how the Spirit navigates our life to empower you. Let the Spirit help you to discern true from the error. Yan. Ano po? Siya nabibigay po sa atin ng kapangyarihan to discern. Yan. Ano po ba yung discern? Nakakaalam po tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin dapat makita o malaman. Ibig sabihin, meron po tayong nararamdaman o yung tinatawag na discernment spirit. No, kung meron po tayong 5 sense, nalagdagan po ito. Meron po tayong pang-anim na sense, yung discernment spirit po. Na nakikita mo yung mga bagay-bagay o nararamdaman mo yung kinikilos ng kapwa mo, nakikilala mo yung espiritu ng kapwa mo. Ano po? Yun po yung discernment spirit na ibinigay po sa atin na kapangyarihan ng Santong Espiritu. Hello? Alam mo kung lulukuhin ka niya. Alam mo kung may ginagawang mali yung kapwa mo. Nakikita mo, nababasa mo, nararamdaman mo. Alam mo po, kaya sabi sa 1 John 2:27, ang Espiritong ipinagkaloob ni Kristo sa inyo at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay. Yun, ang Holy Spirit po pala magtuturo sa atin sa lahat ng bagay. Apo, na kapag may ginagawa po, sigurado po, nagtuturo po ang Holy Spirit. Hindi tayo tuturuan ng Holy Spirit ng hindi mabuti, ng hindi maganda. Na po, sigurado po, ay tuturo po sa atin ng Holy Spirit yung makabubuti sa atin. Kaya nga po nung si Joseph, nung tinutokso po siya, ano po ginawa po niya?
Ano ginawa niya? Tumakbo. Sino may sabi tumakbo siya? Siguro yung evil, sasabihin ng evil, "O Joseph, huwag ka na tumakbo. Ano yan, sayang din yan." Ano po? Maganda yan. Pero ano po ginawa ng Holy Spirit? Pinatakbo si Joseph. Takbo, Joseph. Yung Spirit, huwag kang tatakbo, Joseph. Yun, ano po? Kaya palakasan po, ano? Kaya nga sabi nga po, doon sa binasa po natin, doon sa 5:16, bakit nagkakasala po ang isang Kristiyano? Kristiyano na po ang banggitin po natin. Bakit nagkakasala ang isang leader? Bakit nagkakasala ang isang pastor? Na po, doon sa binasa po natin sa Galatia 5:16. Sabi sa Galatia 5:16, "So I say, let the Holy Spirit guide your lives." Na ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Ibig sabihin, kaya ba nagkasala, kaya ba nahulog sa tukso? Wala yung guide ng Holy Spirit. Yun lang yun eh. At once na isang tao po na tukso, nagkasala, wala sa kanya ang guide ng Holy Spirit. Mahina siya. Magamat nandun doon na nag-intercede ng Holy Spirit na sinasabi, wag mong gawin yan. Pero dahil po siya ay mahina, hindi na niya kayang sundin o hindi na niya kayang pakinggan ng Holy Spirit. Mas malakas na yung laman. Mas malakas na yung flesh. Hello? Kaya yun po ang wag natin pababayaan, yung manghina yung spirit natin, yung spirit life po natin. At once, na nahulog, sigurado, wala ron yung guide ng Holy Spirit. Empty. Sabi nga ni Pastor John, yung aso na hindi kumakain, ilaban mo sa kumakain, kahit malaki yung hindi kumakain, matatalo yung gutom. Parang leon. Leon, wag mong pakainin ng 1 linggo, tapos yung aso diyan, pakainin mo na ng 1 linggo, paglabanin mo, matatalo na yung leon. Kahit sabi mo pang leon yan. Yes? Sabi nga, ang demonyo parang leon na umuungal, nanghahanap lang yan. Pero kung hindi tayo kakain, hindi tayo bababad sa salita ng Diyos, kaya po tayong silain ng leon. Pero kahit na maliit lamang tayo, basta busog po tayo, hindi po tayong kayang silain ng leon. Yes po? Kaya nandoon yung Spirit, siya yung nagdidikta sa atin. Wag mong gagawin yan. Wag dyan. May kiliti ako dyan. Wow, Kasi alam naman talaga ng mga devil kung saan yung kiliti natin. Alam ng devil kung ano yung mga weaknesses natin. Di po ba kapag merong mahina sa atin, yun ang pinalalakas natin? Kung ano yung malakas na system ng katawan natin, yun yung ginagamot natin. Yun yung pinalalakas natin. Yes po, pag mahina yung muscle natin, yun yung lagi yung ine-exercise natin. Kaya ganun din, kung alin po alam natin na mahina ang side natin na yon, spiritually, mahina yung flesh natin sa bagay na yon, doon tayo magpalakas. Mahina ka sa mga magaganda, magpalakas ka rito. Huwag kang tumingin sa magaganda. tumingin ka na lalo sa mas magaganda. Ano po? Tinalo ng maganda yung mas magaganda. Yun. Kukuha po natin. Kahinaan mo pagkain. Lalo mong gutumin ang sarili mo. Labanan, ano po? Kahinaan po natin ay magagandang damit, lasyaw, alahas. Talunin natin. Kanya-kanya lang kahinaan talaga yan eh. Sabi ko nga po dun sa patay,
Actually, meron po siyang 5 asawa na nagkaroon tuloy ako ng paraan para maipasok yung tungkol sa may asawa. Kasi noon sa mga nakakaraang patay, di ko maipasok baka mga may masaktan. Komo dahil po yung namatay, may 5 asawa, na ipasok ko po ito. Sabi ko, meron pong hari na may 4 na asawa. No po. Yung isang asawa niya, pinababayaan niya. Plain housewife, baliwala. Yung pangalawang asawa po, masyado niyang binigay yung luho, yung mga pagkain, lahat ng masarap na pagkain, lasyaw ng katawan, gusto nito. Yung pangatlong asawa, ang mga magagandang alahas, kotse, bahay, tapos mga damit, yun yung weakness niya, binigay po niya. Yung pang-4 na asawa, gusto niya around the world, tapos puro leisure din ng katawan, ibinigay po niya. Pero nung mamatay na po siya, sinasama niya ang mga ito, ayaw sumama. Sabi nung sa pangalawa, mamamatay na ako, sumama ka sa akin. Sabi nung mahilig sa pagkain, ayoko, ang sarap pang kumain, sarap pang mabuhay. Ang sarap ng buhay dito, ayoko sumama sa iyo sa kamatayan. Yung pangatlo, ganun din. Ayoko, mamimili pa ako ng mga damit, kotse, bahay, ganun rin. Gusto ko rito. Yung pang-4, ganun din. Ayoko pa sumama sa iyo, ikaw na lang mamatay. Na po. Pero yung huli po yung tinanong niya, yung plain housewife niya, naroon na sinabi niya, o sige, ako na lang sasama sa iyo sa kamatayan. Wow, naiyak po siya ron. Sa bandang sa kahuli-hulihan po pala, kung ano yung pinabayaan niya, yun yung nakasama po niya sa kamatayan. Apo, yung sa 1 Thessalonica 5, 18 o 23 yun. Kasi sinasabi ron na kung meron po tayong dapat pahalagahan, yung ating spirit, soul, and body. Na inuna po rito yung spirit. Na naroon talaga ito dapat po nating dapat pahalagahan. Na naroon po yung illustration doon sa 4 na asawa, ang pinabayaan po niya, yung una niyang asawa. Yung spirit. Hindi niya binigyan ito ng pagpapahalaga. Pinabayaan lamang niya. Kaya ganun din po, huwag po natin pabayaan yung ating spirit. Hello po? Huwag natin pababayaan yung spirit. Kumbaga, ito po yung pakamahalin natin, ito yung lagi natin papakainin, ito yung lagi po natin na isasama. Hello po? Hindi po yung pangalawa, pangatlo, pang-4 sa buhay po natin. Dahil pag namatay po tayo, ang makakasama lamang po natin talaga yung spirit na binigay po sa atin ng ating pong Panginoon. Yung spirit na lagi-lagi natin kasama ngayon sa buhay po natin. Amen po. Palakpak nga po muli kay God. Okay, malapit na tayong matapos. Isa pa, sabi ron, sa huli na po tayo, He confirms and bears witness for us. Yan, ang Holy Spirit po, ang siya magko-confirma sa buhay po natin. Sabi po sa Roma 8:14-16, For all who are led by the Spirit of God are children of God. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yun, ang Holy Spirit po ang magko-confirm na tayo po ay mga kapamilya po ng Diyos. Hindi po ito i-confirm ng pastor natin. Pwede sabihin, member ko nga yan. Pastor John, member mo ba si ganito, si ganyan? Opo, member nga po namin yan sa Love Fellowship Church. Pwede po natin, kasama po namin yan. Pero, pwede po itong sumablay. Ang magko-confirm lamang po talaga rito, magpapatotoo lamang po rito na tayo po ay mga anak po ng Diyos, kapamilya ng Diyos, ang Holy Spirit. Hindi po ito maikakaila. Na ang Holy Spirit ang magte-testify sa atin na tayo nga po ay mga kapamilya ng ating pong Panginoon Diyos. Kadalasan ko nga po sinasabi kapag minsan may mga gusto makapag-debate, alam maraming na verses, katulad ni Papo Saka hindi man pinagdidibatihan yan. Yung sabi ko na naman po sa kanila, sabungan na lang tayo magkatalo. Kasi lahat ng tao, sinasabi nila, Kristiyano sila. Pag napunta ka sa Katolik, Kristiyano. Pag napunta ka sa Iglesia, Kristiyano. Sa Balista, Kristiyano. Ano pa? Seventh-day Adventist, Christian. Lahat Christian.
Born again, Christian. Lahat Christian. Pero ang sabi ko po sa kanila, dito na lang tayo talaga magkakatalo sa fruit of the Holy Spirit. Yan po, ang Holy Spirit ang isa magte-testify sa atin kung sino talaga yung totoo sa atin. Sa bunga tayo magkakatalo. Kaya sabi sa 1 Thessalonica 5:19 to 22, doon makita po natin yung fruit of the flesh and the fruit of the Holy Spirit. Kaya makikita po natin doon na tayo po ay mga kapamilya ng Diyos kapag makikita po natin yung bunga ng Santong Espiritu sa buhay po ng mga mananampalataya. Amen? Si Pablo po, ipinaliwanag po niya rito yung tungkol sa adoption. Lahat naman talaga tayo adoption ni God. Sa Roma po ang pinakultura po nila kapag po ito inampon, lahat po ng karapatan niya doon sa una niyang pamilya, wala na. Wala siyang karapatan sa una niyang pamilya kasi inampon na siya. Ngayon po, lahat po ng mga pribilehyo, lahat ng mga pakinabang na makukuha po niya, doon na sa pangalawang pamilya po niya. Na po. Kaya ganoon din po tayo, lahat ng mga pakinabang, lahat ng mga privilege, nandito na po tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya kung ano po meron ng Diyos, meron tayo. Hello? Kung ano meron doon sa langit, may pag-aari tayo doon. Dito sa lupa talaga, pwede po natin sabihin na may kakulangan. Pero kapag nandoon na po tayo, lahat ng mga pribilehiyo na nandoon sa langit sa atin. Hello? Dito, wala pa po talaga. Ang pagiging anak po natin sa langit talaga. Hello? Ang magpapatotoo po rito ang Holy Spirit na taga-langit po talaga tayo. No, sabi nga po, at bilang may mga pribilehyo, meron din naman tayo mga responsibility. Bilang mga anak, meron po tayong responsibilidad sa pamilya. Sa mga pamilya po ninyo, yung mga anak may responsibilidad. Na po, kapag siya po ay naghahanap buhay na, nagtatrabaho na, nagkakaroon po siya ng suporta sa pamilya. Bilang kapamilya. Na po, tumutulong sila sa kanilang mga magulang. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron din po tayong mga responsibilidad. Hindi po puro pribilehyo lang, hindi puro gain, pakinabang. Meron din po tayong mga responsibility sa iglesia, sa Diyos, sa sarili po natin. Responsibilidad po natin na tayo po ay magpakalakas spiritually. Responsibilidad po natin na tustusan yung ating mga pangangailangan spiritual. Na po, na tayo sa atin mismo makukuha yung lakas, hindi po sa pamamagitan ng sinuman. Kahit na sabihin mo sino pa yung pinakamahusay na pastor na yan, kung hindi natin tutulungan ang ating mga sarili, kung hindi tayo dadalo ng mga gawain, kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, na po, kung hindi tayo susuporta sa mga gawain, wala rin. Hello, hanggang sa narinig lang natin, ang ganda ng preaching, ang husay ng pastor na yon. Responsibilidad po natin na palakasin ang ating mga sarili. Yes po, tayo po ang gagawa. Sabi nga, work your salvation. Tayo yung gagawa para sa ating mga kaligtasan. Na po, responsibilidad po natin na tayo po ay makarating sa langit. No, malakas, malusog, spiritual. And then dito po tayo mag-conclude bago po natin bigay kay Pastor John. Ulitin ko po yung Galatians 5:16. Let the Holy Spirit guide your lives. Ang Holy Spirit po yung nag-navigate po sa atin. Siya yung nag-intercede na po. At siya po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Siya nagbibigay sa atin ng anointing sa bawat isa sa atin. Siya po yung nagwi-witness sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, na responsibilidad po natin na magbasa, responsibilidad natin na dumalo ng mga gawain, responsibilidad po natin na pumasa na anumang mga bagay na nauukol po sa gawain natin pong Panginoon Diyos. Sabi nga, kung tinawag ka sa pagtuturo, kung tinawag ka sa pagkakaloob, tinawag ka sa anumang gawain ng iglesia, ibigay po natin. Po, bilang responsibilidad po natin sa gawain. Kanya-kanya, may kanya-kanya po tayo mga na
tawag na ating pong Panginoon Diyos. Kung tinawag ka para sumuporta, lagi ka nandiyan, yes, suporta, maganda po yon, malaking bagay po yon. Ang salita po ni Kristo ay nasa ating isipan. Ang pag-ibig ni Kristo ang magpapakita ng ating mga gawa. At yung kapangyarihan po ni Kristo ang kokontrol sa ating mga pansariling kagustuhan. Kaya yun po, the Holy Spirit guides you. Yan po, na siya po magiging gabay po natin sa lahat ng araw po natin. Yan po. Kaya God bless you all po. Pastor John. Amen. So, ang Banal na Espiritu ang maging gabay natin. At ngayon, bago po tayo magtapos, we can give our offerings. Una-una lang po para po tayo ay makapag-still apply our health protocol. Just give your offering sa unahan at sa likod. And let's commit ourselves to the leading of the Holy Spirit. Dahil ito po ang para sa kabutihan natin. Lalo ngayon na talagang everybody is in disarray kung ano mangyayari, napaka-unusual, napaka-uncertain mga panahon natin. At it will be for our own good kung tayo po ay talagang susunod sa pangunguna ng Banal na Espiritu. So the Holy Spirit has led you here to be in this place. Kung napansin niyo po, medyo maraming wala. Dahil nga po, siyempre po, we respect. Dahil nga po, alam natin na marami pong mga sitwasyon ngayon na kahit po sa kalumpit ay medyo nagulat po tayo dahil nga po maraming mga kaso ng COVID. Pero we trust the Holy Spirit to empower us, to protect us, and to guide us, and give us wisdom sa lahat ng ating ginagawa. Tayo po yung lahat. At isa po sa ginagawa ng Banal na Espiritu ay ipakita sa atin ang kabutihan ng Diyos so that hindi tayo maliligaw. Amen? So, as we follow Him, as we follow the Holy Spirit, sabi nga ng song sa English ay, His goodness will run after us. Hindi mawawala ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen. Praise God. Sige po, tayo po patuloy na lumapit sa Panginoon and believe the leading of the Holy Spirit as we sing this song. Hayaan natin ang Banal na Espiritu ang magpaliwanag. Hayaan natin ang Banal na Espiritu magpalakas. Hayaan natin Banal na Espiritu ang patuloy na gabay sa atin, patungo sa kabutihan ng Diyos. Katulad nga po ng sinabi kanina, kung tayo nagtitiwala sa Diyos, kung tayo nagmamahal sa Diyos, kahit anong mangyari sa atin, lahat ay magiging mabuti. It will still turn out for our own good. Aayusin niya lahat para maging maayos po ang ating buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula, mula sa pag-ibig, awitin ko kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ay siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y
mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan ay di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Can we lift our hands as we sing it? Kahit tapat sa habang, come on. Recognize Him, it's faithful. Ika'y Ang banal na Espiritu, ang magpapatunay niyan sa ating mga buhay, sa ating mga puso. It will confirm and bear witness with our spirit who God is and who we are. Yes, Lord. Hallelujah. ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, come on. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. At ang banal na Espiritu nga ang siyang nagpapatunay nito. Dahil sinabi mo sa iyong salita ng ang banal na Espiritu, ang pagdating ng banal na Espiritu, ang siyang patunay, ang siyang guarantee na magagandang bagay na ibibigay mo, na ipapakita mo sa amin, O God. So Lord, through the Holy Spirit, let us be guided. Naway magabayan kami pang nasa tamang landas na aming buhay, na hindi kami maligaw, na kahit madilim ang paligid, Panginoon, kahit na parang hindi sigurado ang lahat ng nangyayari sa paligid namin, we can trust that you can lead us to the right path, O God. And you will lead us not to temptation, but you will deliver us from evil, O God. Because that's the job, Lord, of the Holy Spirit, to guide us in the truth, na hindi kami maligaw sa aming mga landas. So Lord, as we lift our hands, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay sa iyo, sa panguna ng Banal na Espiritu, na habang lumalakad kami sa panguna ng Banal na Espiritu, hindi namin mapupulpil, hindi namin magbibigyan ang gawa ng laman sa aming buhay, O God. Because that will be for our own good. Na kami manatili sa iyong presensya, na kami manatili sa iyong pag-ibig, na kami manatili sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Na kami manatili sa iyong mga pangako, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, ano man ang mangyari sa paligid namin. May mga tayo man ng 1,000 sa kakanan, 10,000 sa kaliwa, but you will be protecting us.
You will be with us even in this very hard situation of our lives. Kaya Lord, sa aming pag-uwi sa lugar na to, patuloy po namin titignan ng iyong kabutihan. Gagabayan mo kami, ingatan mo kami, ang iyong mayamang biyaya ay patuloy mong buhos sa bawat isa. Walang magkukulang na Kristiyano, walang maging hirap na Kristiyano na yung mga anak, Panginoon. At ang pagmamahal ng Panginoong Jesus na siyang yayakap sa amin, bagamat ngayon hindi kami makapagyakapan, bagamat ngayon meron kaming distancing, but ikaw, hindi ka lalayo sa amin. Patuloy mo kami yayakapin, patuloy mo kami mamahalin. At ang pangunguna ng Banal na Espiritu, na siya nagbibigay sa amin ng tamang gabay, na siya natuturo sa amin ng tamang landas, na siya nagkukonvict sa lahat ng aming mga kasalanan, na siya nagkatama sa lahat ng aming mali, na siya nagbubulong na itong tamang landas na dapat namin lakaran, na siya rin magmunguna sa amin sa tiyak na kalagayan ng buhay. At siya namin maranasan mula ngayon magpakailanman, at lahat na nagmamahal sa Diyos, at lahat na patuloy na pangunguna ng Banal na Espiritu, na lahat na binibigyan niya ang lahat, iaalay sa Panginoon, ay magsabi na tatlong malalakas na Amen, 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 and Amen! Hallelujah! God bless, God bless! Mamaya po live class at mga young adults, young professionals, see you this night sa ating special fellowship. Kapag sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti